Isang matinding revelasyon ang ilabas ni Senadora Amy na ikinabigla ng buong bansa. Sa isang press conference tahasang sinabi ni Sen Amy na si Pangulong Kuting Jr. umano ang nasa likod ng mga pagbabanta laban kay Vice Presidente Inday Sara. Ayon sa kanya, ang mga aligasyong ito ay hindi na dapat baliwalain dahil ito ay naglalagay sa seguridad ng gobyerno sa panganib. Ang kapangyarihan ng ating pamahalaan ay dapat bigyan ng halaga, ngunit tila mayroon dang nagtatangkang guluhin ito mula sa loob, ani ni Sen Amy. Dahil sa mga pahayag ni Sen Amy, lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta ni Kuting at VP Sara. Kasabay nito ang pangalan ni Jen Marbilay na dawit din matapos sa mga ulat na siya umano ay kasabwat sa pagpaplano ng mga nasabing pagbabanta. Dahil dito nagtipon-tipon ang libo-libong mamamayan sa iba't ibang bahagi ng bansa upang manawagan ng agarang resignation ni Pangulong Kuting at General Marbil. Hindi na tayo matiis ang ganitong klaseng liderato, ayon sa isang demonstrator sa Quezon City. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon, patuloy na lumalakas ang panawagan para sa imbestigasyon ng mga aligasyong ito. Hinahamon ng publiko ang Malacanang na linawin ang kanilang panig sa harap ng mga seryosong paratang habang ang bansa ay nag-aabang ng kasagutan. Ang kasalukuyang administrasyon ay tila humarap sa pinakamalaking krisis na kanilang panunungkulan. Ang tanong ng marami, ito ba ang simula ng pagbagsak ng pamalahang Marcos? At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ano ang hindi ikaw ang first hand, hindi ikaw ang capture ng video na yan. Ano sabi niya mga kababayan? Bukiyahan na ito na bukagal ng hinahanap mo yung video na yan, Amy. Kasi gagamitin mo para ano mo sa kapatid mo na kapag hindi gumawa ng, actually maganda yung sinabi, nagagamitin mo yung video na yan na kapag si Marcos Jr. ay magpakabangan-bangag, papanakot mo sa kanya para anong tawag dito? Nakaka-shock na talaga kung sabi ni Dang, di ba? Iba-blackmail mo na actually whitemail eh. Kasi, ano sabi, pagprangkahan ka tayo, buha ka na ang dami kong time ngayon eh, kahit isang araw tayo magbablog. Okay? Iba-blackmail mo na kapag si Bangag ay sumuporta o gumawa ng kabangagan, ang sasabihin mo, ito Bongbong, gusto mo bang i-release to? Pero wala kang balak i-release. Saan mo maganda yung intention mo? You know? Nung narinig ko yun, maganda yung intention mo, para nga naman, dahil, kung wala tayong alam, kung tayo mga Pilipino na walang alam sa loob, di ba? Walang mga puting ahas, di ba? Wala tayo nagagamumong, pero ito ang gusto kong iparating sa iyo. Sa inyo. Iba-blackmail daw niya na, Kuting, gusto mo ba ilabas mo yung video? Wag mo i-appoint yan si Michael Ma, kasi smuggler yan. At yung kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, nakikialam din sa Bureau of Customs. Nakalagay yan sa report ni Clarita Carlos ng 2022. Yan, wag mo i-appoint yung mga yan, ito, ilalabas yung video. Mga kababayan, ito ikalat nyo sa mga nakakanood sa akin, lalo ng mga vlogger na katulad nila, sino ba? Yung mga kakampi ng bayan, sila Jojo Connect. Labas na to, sila PH Update. Okay? Labas na to mga palangga. Alam ni Amy Marcos ang video bago ko ilabas. Okay? Hindi niya lang kayang pigilan. Hindi po yan, ako lang ang nakakaalam. Maraming nakakaalam yan. Even ang circle ni Amy Marcos. Kaya alam ni Amy na ni Amy Marcos na yan ay na-authenticate. Hindi niya lang kayang pigilan ang ngangabels ko at mga kamay ko para ipakita yan sa inyo. Huwag na tayong maglukuhan. Ngayon, Amy, alam mo kinagagalit ko lang? Ang kinagagalit ko ngayon sa moment na ito, dahil gustong ipagurgor pati anak ni Inday. The moment, itong mga batang walang kamalay-malay, okay? Gusto nyong ipagurgor. Ngayon, Amy, manindigan ka. Sabihin mo na nagsisinungaling ako na hindi mo alam yung video na yan. I challenge you. Huwag tayo maglukuhan dito, Makanang. Gusto mo na malinis ang pangalan mo? Huwag na tayong maglukuhan. Hindi ako magsisinungaling dito. Sasabihin ko at hindi lang isang tao, dalawang tao, tatlong tao ang nakakaalam na alam mo na ang video ay lalabas. Galit ako kasi yung pagbababoy ng kapatid mo at ng pamilya ni Lisa Tanas at ng pinsan mong Romualdez kay Inday Sara ay hindi nakatanggap-tanggap sa lipunan pangbababoy lahat sa amin. Isip kayo? Ano pa sining ni Inday? Bukod pa rito kamakailan lang ay may... nabasa ko na pala yan. Ano sabi ni Inday? Di ba may pumunta, may nagkikising nga daw sa bahay niya. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo, Marbil?
Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa external elements? Okay? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Bago pa nagsalita si Inday, dito sa ang gobyerno ang gumigipit sa inyo for 2 freaking years. Si Maharlika na itinataya ang buhay, araw-araw kong sinasabi sa inyo na ang lahat ng may kagagawa na ito, si Bangag, si Satanas, si Tambalusos, lahat sila nasangkot sa mafia ng gobyerno ito. Lahat ng panggigipit, kaya nga gusto kong gurgurin din. Gusto akong gusto ko ipa-arresto dyan sa Pilipinas. Ilan baka 1 milyon ang warrant of arrest ko dyan? Na hindi ko alam. Dahil yan ang ginagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas na ito ay vindictive, narcissist o juang. Mapaghiganti. Imagine mo ang babae, ang mga tao katulad ni Inday na nakatulong sa kanila. Like ako ni Piso walang hiningi. Ay gustong gurgurin. Dahil salta lamang ako na malaman ng taong bayan na ang sinuportaran ko ay Bangag. Ito pa yung napala, hindi ba dapat sila ay magbagong buhay? Hindi ba dapat the moment na nagsalita ang mga tao like me na kayo ay protector ng smuggler, hindi ba dapat ayaw dyan para itama nila ang kanilang mga mali dahil ang isang supporter na pinaasa ninyo na babangon ng Pilipinas, nakakita ang pagsuporta ninyo o part kayo ng smuggling. Dapat nung time na yan, January of 2023, ay binago nyo na ang inyong mga sarili dahil nakikita nyo na even your number 1 loyalista ay hindi magngingining i-buladas dito sa social media na to. Pero anong ginawa nyo? Wala kayong pakialam kasi pakiramdam nyo, inyo ang Pilipinas. Pakiramdam nyo mga Bangag kayo, pera ng Pilipinas ay inyo. Kaya anong ginawa mga kababayan? Hanggang ngayon, itong mga bulag pipi at mga bayarang mainstream media, walang inulat na si Michael Ma ay inappoint na special envoy to China. At yan si Michael Ma, ulit-ulitin natin, ay sangkot sa smuggling. Pinangalanan dyan sa Kongreso, pero pinatigil ang hearing noong January. Yang si Suan Singh, di ba? Ang nag-head ng ng hearing na yan. So lahat yan wala. So anong ibig sabihin nito? Walang planong baguhin ni Marcos Jr. ang mga mali na nakikita natin at nalalaman natin na kababuyan nila kasi addictus benedictus. Wala silang pakialam, ine-enjoy nila ang pera ninyo. Imagine mo dun sa flood control almost 1 billion pesos a day. Then binaha pa kayo. Then nung nabuking, dahil nagupit ng tadhana, pinak-check ng Diyos. Ang mga Bangag, ano ang sabi ni Marcos Jr.? Mag-create kami ng master plan kasi hindi epekto yung master plan na yun, or hindi, definitely hindi talaga epekto. Ganon? So, meaning, hindi pinag-aralan yung sinasabi niyang flood control kasi there's no such thing as 5,500. Yun ay sinungalingan. Kasi kung totoong may 5,500 na flood control, hindi lumutang ang mga picture nyo, ang inyong mga kargamento, mga gamit sa bahay, o nangamatay ang inyong kamag-anak na hindi rin inuulat ng mainstream media kung ilan na ang casualties dyan. Hindi mangyayari yan kung mayroong 5,500 flood control, hindi rin mangyayari yan na gumasto na nag-extract sila ng tunitoneladang mga basura sa mga estero. Hindi totoo yan. Yun ay pang-sona lamang, pang-budol sa inyo. Dahil ito ay mga Bangag. Ngayon, paulit-ulit ko nga sabihin sa inyo, kung hindi kayo kikilos, ay bahala kayo sa buhay ninyo. Magtiis kayo sa Bangag na presidente at kakamkamin ang pera ninyo. Doon na lang, wag na po tayo dumayo. Wag na sa loto na araw-araw nagiging milyonaryo ang mga buwakan ng ina. Wag na tayo pumunta sa Bureau of Customs. Wag na tayo pumunta sa BIR. Diba? Na pinakaburan ng mga kaibigan, mga negosyante, ng mga tax evader. Doon na lang tayo magtutok sa flood control na almost 1 billion pesos a day. And based I think si Malutik yan nagpusan. For 2 years, na pag-upon-ikuting, ang naibigay na pondo dyan is 1.something trillion for 2 years na pag-upon-ikuting. 1 trillion mahigit. Yung baha nyo na nakita nyo dyan sa Karina, mas malala pa dun sa baha na naranasan ko nung ako ay college days dyan. Sa Recto, sa Espanya, binabahayan. Pero hindi, sa 4 na taon na pag-aaral ko sa Espanya, hindi gumawa ng ganyan na pinasok ang UST hospital. May baha, pero hindi ganyan lubog kayo. Ang tagal na nun. Ilang dekada na yun? Ayan, higit 3 dekada. Diyos ko, napagalata. Ang alindog ng lola ninyo. And now, ngayon, may ang punto de vista ko dito, you compare, nung unang panahon na yon na hindi naman gumano kalala ang baha, eto, 1 trillion budget. Diba? 1 trillion ang budget. Tapos, mas malala pa ang baha, 30 years ago. Ang blueprint ng tatay ko, sabi ni Kuting. Dapat itong mga gawin natin. Puro kadyutahan ng kabangagan? Amy, magsalita ka. Or else, murahin nyo sa kanyang page. Or baka may ilabas tayong ano. Okay. Ito na lang, Ito, personal ito, pero hindi ko na muna sasabihin to, Senator Amy, na nakarating sa akin sa Puting Ahas. Hindi ko to panakot sa'yo. Kunting hibla na lang. Personal to, baka kakabugin ng banga. Pag hindi ka nang salita, at hindi mo sasabihin yung mga pinagnangalngal mo, behind the scene, itong hiblang ito. Okay ba tayo? Chappy? Ginugurgur tayo. Ang taas mo ng signal ko dito. Ginugurgur tayo ng DICT. Hoy, Ivan, buha ka ng ginimes mo.
Ginugurgur po tayo ng DICT. Nandyan sa inyo Sa inyo, sa Pilipinas na ba nagrereklamo? Pag sa Pilipinas nagrereklamo, DICT yan. Pilipinas ba? Okay. Shout out kay 167. O Friday, sa EDSA, meron sila Mother Pebbles Talakera. Pumunta kayo sila, JM Morales, EDSA, 5 p.m. O, Pilipinas lang, nagugurgur. Sa Pilipinas lang. Si Dat, ayaw nila marinig yung nga bells ko. Kasi totoo. Okay. Ano silang paninday? Kadukoy man to si... Well, matapang yan. Pero mas kawawa kayo, mga kababayan. O, sabi ni Inday, ako hindi pa daw nga napigilan ng mga nagmagandang loob, hindi niya pa nalaman. Kaya sabi ko, casing, ano kaso ni Inday? Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? O, yan, nabasa niyan. Ang sabi ni Inday, isa pa, sinabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kaya nga, kung walang threat, magdadagdag ng personnel. At ang buhay ng presidente, vice president, o yung mga politiko, ang totoo, may threat talaga sa buhay niya. Lalo na, di ba? Lalo na yung katulad ng mga kongresistang mga kawatan. Yung mga inonsin nila. Yang si Lisa Tanas. Okay? Yung mga inonsin niya, na mga pinakakuan niya yung nagbigay sa kanya ng multimillion. Yung Pogo issue kay Harry Roque, that's another topic. Grabe din yun. I'll talk about that later after this. Pandi tayo magwala. Sabi ni Inday, kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtera ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Bakit ikaw, ito ang tanong ko dito, bakit si Marbil ang pumili? Day, huwag mong tanggapin to, Day. Baka yan ay mga gugurgurin ka. Bakit sila ang pipili? Hindi ba dapat kapag gumawa ka ng security, mayroon niyang iba-background check mo? Kasi ako si security yan ng brusco. Kasi ang number 1 requirement ko, brusco. Diba? Dapat ay brusco. Malabo? How come? Sorry mga palangga. Paano ba natin? Choppy daw. Pakipakinggan nga dyan. Mic test. Oh, ginugurgur. Dito, tignan natin. Oh, nagurgur. O, ang dami nagsabi na nagugurgur yung signal. Gagagawa niya ng mga jejimon. Pagtsagaan niyo na muna yung garalgal kong boses. Ang importante, mga kababayan, ang taas mo ng signal ko dito. Okay? Next. Protect the Vice President. Exactly. Okay, next na sinabi ni Inday. Kung talagang, ayan, tandaan mo, pagdating sa seguridad, ang aking pamilya, sabi nila, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Actually, mali yun, Day. Hudas ka lang, hindi ka Diyos. Diba? Hudas ka lang, Marbil, kayo lahat, hindi kayo Diyos. Tama. Bakit mo ako bibigyan ng security personnel na hindi ko siya na background check? Yung mga security personnel namin, mga secret service, bago namin hinire yun, mga palangga, bago kami nag-contribute ng aming pambayad doon, ay inaral ko yun. Chinek ko kung sino ito mga tarpulanong ito, baka mamaya ito'y bataan ni Lisa Tanas. Diba? Next. Ang sabi daw ni Barbil, the relief was for police visibility. Okay, sagot ni Inday. Maganda sana ang hangarin kung totoo. Ngunit kaduda-duda na ang 38 o 38 sa 75 PNP personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinapalipat-lipat sa National Capital Region. Okay? Na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Diba? Kasi nga, Day, well, kaya hindi ko naman kailangan lecturean si Inday. Diyos ko po, napaka-smart ng batang yan. Bata pa kasi sa akin. Okay? Hindi ko kailangan lecturean. Kasi nga, Day, pero sabihin ko na lang, Day, kung yung abi, no? Kung yung abi, kapatid kita. Kasi, Day, itong mga inayubak na to, si Lisa Tanas nga at si Bangag ang may utos niyan. Pero more on ang utak niyan si Lisa. Kasi si Bangag Junior, kahit naman mag-resist siya, ang sasabihin lang yan ni Kuting, okay? Oy, halika dito. Shh. Bata, come here. I need you. Okay? Ang sabihin lang yan ni Lisa Tanas, kailangan ko ng props. Pahingi nga. Okay? Pwede mo kayong gatas na yun. Okay? Please, bigyan mo na sa akin ng gatas. Ganito yan, mga kababayan. Dito, buksan mo. Buksan mo. Ganito yan, mga kababayan. Okay. Ang sabi, kunyari, ayaw ni ano. Okay? Ito, meron tayong gatas. Okay? Sabi ni Lisa Tanas, kailangan nating gipitin yung ano mo, yung si Sarah. Diba? Kasi masyado niyang masyado niyang natatalbugan yung ganda ko eh. Hindi ako makahabol sa kanya. Isa pa yun, insecure si Lisa. Siguro sabi niya, ni Bubong, wag na yan. Ganun. Ang sabi ni Lisa, ito nga. Gaganon lang si Lisa. Ito, Polboron. Ito, Polboron. Gaganon lang si Kuting. Gatas ko eh. Gatas ang ako ko. Ngayon mga palangga, ganun lang yun. Susubuan lang ni Lisa ng pulburon si Bangag, a-agree na sa kanyang mga ka-jayupan. Alright. Ha? Ano mga problema ng ano natin? Ang dami nagre-reklamo. Anak ng tokwa. Nagre-reklamo sa sound. Okay, choppy daw. Kaya mo na. Ako magawa dyan palangga. Tagalin natin to. Sige nga, tatanggalin ko yung mic. Sabihin nyo kung choppy pa. Buisit na mga Bangag na yan. Alright, now, naburot. Sinasadya talaga nila yan. Masakit na sa tenga. Ayan, okay na. Tinanggal ko na yung ano. Tinanggal ko na. Choppy pa rin? Okay, choppy sa London. Ito ha. Okay. Sirado yung sound. Ginagawa yung mga inayubak. Ayan. Okay na raw. Okay na daw. So, I don't need that. Okay, now what? May ground lang pala. Akala kayo mga demonyo. Okay. Sabi ni Inday, simula na naging mayor ako noong 2010,
nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makapagbago, na makabagong mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Yeah. So shortage tayo ng police since 2010. So hindi pwedeng gamitin, based sa sagot ni Inday, na scapegoat ni Marbil, kaya niya pinull out ang mga security personnel kasi even back in 2010 ay may problema pa rin. Okay? So ngayon, mga palagay, yung mga nagsasabi ng mga choppy-choppy na yan, mga ano yan, mga bangag, yung iba dyan. Hindi lahat, mga trolls. Okay? So ngayon, mga kababayan, ngayon, sabi niya dito ni Inday, kung kaya niyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ko sa uri ng harassment na kaya niyong gawin sa karaniwang taong bayan, tulad na lamang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City kamakailan. Alam niyo yan, di ba? Kung kaya nilang harasin si Inday Sara, si Pasto, yung mga KOJC, mga kababayan, na maglusob ng walang search warrant, kaya talaga kayong gurgurin anytime. Kung hindi kayo troll. Ay, labi pa lang kung hindi ka troll. Okay? Okay, mag-focus tayo sa ating issue ngayon. Kasi yan yung gusto ni Lisa Tanas, out of focus tayo. Dapat para tayong kabayo, diretso sa laban. Kasi parang, di ba, sa karera, hindi man ako nagkakarera, pero yun, matagal ko na narinig yung bata pa lang ako, na parang ang kabayo naglalakad, di ba? Nakapiring, di ba? Kasi ang kabayo nakaganon. Kasi focus doon sila sa kanilang finish line. O, di ba, dapat ganon tayo. Okay? Now, sabi ni Inday, ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang Coca-Cola video. See? Kasi, tamang hinala, si Lisa Tanas, bakit ito nasabi ni Inday? Basahin ko ulit. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Actually, this is right before, before the video pa, di ba? Okay, nirelieve yung kanyang mga personnel nung nag-resign si Inday. Then, at pagkatapos daw niya inihambing ang SONA sa catastrophic, okay, sa catastrophic event. Okay? At pagkatapos lumabas ang Coca-Cola video. So si Inday, wala siyang statement na ang Coca-Cola ay kung deepfake or what. Even si Amy Marcos, wala rin. Kasi for sure, naichika na rin ito ni Amy kay Inday itong video na ito. So mayroon silang, baka alam na rin ni Inday. Pero alam ko, 100% sure ako sa part ni Amy kasi wala naman akong kontak kay Sarah. Diba? I wish meron. Day, okay? Diba? So alam ko, ako may nag-link sa amin ni Amy. Noon pa nag-usap kami. Pwede ko siyang i-text ngayon pero hindi ko na tinextan si Amy since 2022. Noong nagsimula na akong babaeng ahas. Kasi I don't trust her. You know what I mean? Alam mo yan, Senator Amy, nung tinext kita Agosto, di ba? Na sinasabi mo na yung kapatid mo ay yung si Lisa Tanas ay nagtatanong ka kung inuutusan ba si Pebbles na bumili ng mga pinagbabawal na pulburon. So simula noon, ako, honest to goodness, sa mata kaya kitang harapin. Hindi never ever na ako nag-text sa'yo. Even though meron tayong personal na nag-text tayo noon before the campaign. And nung nagkakilala tayo, nung naimbitahan ako din sa inyo, and I appreciate naman na yung hospitality mo maayos naman. Pero this is more than yung mga nakaraan na ipinakita mo. You have to act now. Pansin mo? Hindi ako kiss-ass katulad ng iba, ka-text ko si ganito, ganyan. Kaya yaman ko ba pag nag-text ako sa iyo? Hindi naman. Hindi naman ako katulad ng mga mandorobo, mambubudol, na lumalamon sa kaban ng bayan, paaral sa kaban ng bayan. Gumano na yung mukha sa kakanakaw, kakakain ng pera ng bayan. I'm not like that. Wala kayong may papakita, Senator Amy. Kaya kita sinisingil ngayon sa kasalanan mo sa bayan dahil alam mo na ang kapatid mo ay Adictus Benedictus, pero isinalang mo pa rin siya sa Pilipino. Diba? Sinalang mo siya sa Pilipino. Kaya kailangan mong magsalita. Dahil kung hindi, mumurahin ka na ang milyon-milyong mga palangga ko ngayon. Umpisahan nyo na, kunyeta. Para magsalita. Gusto mo, para hindi ka mamura ng bongga-bongga, para hindi ko mailabas yung isang hibla na hawak ko, pero talagang isang hibla na yun. Yayanig yun. I'm telling you. Yayanig yun. Hindi ako nananakot. Kailan ba ako nanakot? May karapatan ba ako manakot dito? Lang akong armas. Ito lang ang armas ko. Talindog. Anyway. Sabi ni Inday, dapat Marbil, ang laman ng utak mo ay kung paano yung mga high technology na pwede mong gamitin kasi nga nasa na tayo tech age na tayo pero pang bano pa rin ang alam mo, Marbil. Pang bano kasi gusto mo magpakabano, alam mo yung bano, magpakahangal, magpakahunghang dahil yan ay kung utusan ka ni Lisa Tanas at ibang Marbil, kumain ka ng taya, Marbil, isusubo mo. Pag inutusan ka ni Lisa Tanas na Marbil, tumalon ka sa bangin, tatalon ka. Diba? Marbil, anuhin mo ang kipay labong ko, gaganon ka. Marbil, suminghot ka, sisinghot ka. Sa ngalan ng salapi at posisyon. Kaya ikaw, Marbil, bano ka, bayad pa ang iyong pagkatao at ikaw ay walang konsensya para sa mga kapwa mo pulis. Kaya kung ako sa inyo, mga kapwa ko pulis na pinagbawalan kayo ni Marbil, tinanggalan kayo ng mga cellphone, hindi na tuloy nag-text yung mga jowa nyo kapag hindi masyadong busy na panahon kung na kayo dyan ay nasa presinto, di ba? Kayo mga bros kong pulis na ginagago, binababoy ni Marbil at tinanggal ang inyong 50 pesos na rice subsidy at nakikinabang si Marbil ng 11 million a month out of that 50 pesos na dinakaw nila
sa 280 policemen. You guys, speak up or pitikin ko rin ang itlog nyo, no? Ay, sa akin naman pag-prosol, pitikin ko yung itlog nyo. O bago ko pitikin ang itlog nyo, yung itlog ni Marbil ang tuliin nyo. Alright, now, kung sabi ni Inday, kung kaya niyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri. Nabasa ko na pala to. May kulalya pa ulit-ulit. Alright. O sabi ni Inday, let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is. A clear case of political harassment. Political retribution. Di ba? Dahil nakikita nila na napakalakas ni Inday sa masang Pilipino. Dahil meron bang record si Inday? Ito. May record ba ang mga Duterte ng kleptocracy katulad ng ginagawa ng mga nakaraang administrasyon? Ay, ni Marcos Sr. May record ba ito si Inday? Si Inday na, let's talk about Inday. Okay? Si Inday, na katulad ng kay Bangag ngayon, nakasabwat niya ang mga smuggler. May record ba si Inday na i-compare Bangag at Inday dito sa Alitagtag? Sa Alitagtag. Okay, na yung driver o yung pulboronic manufacturer ay protektado ng gobyerno. Protektado ni Habalos. Nakita nyo naman sa PDLX hearing, complete gear, nakamaskara, ganyan-ganyan. Diba? Tama ba na pinoprotektahan, okay, ng bangag na gobyernong ito, lalo ng mga senador doon, na i-cover up itong taong ito, yung driver na yun, sa Alitagtag, ang 1.8 na pulburon, naging 1.6, 1.4, 1.2, pabawas na pabawas, para spaghetti pababa ng pababa. Okay, di ba? Pero nung nag-hearing kanina, nakatulugan ko na nga, doon sa Pogo, kay Harry Roque. Itong si Jinggoy ay pinatanggal yung mask ng isang resource person doon. Pero never ever niyang pinatanggal yung sindikato na nandoon sa PDLX. Let's talk about Pogo later. Gusto ko lang, kasi naalala ko ngayon yun, hindi nakakalimutan natin. Sumagi na sa thought ko. Okay? Yun yung sinasabi ko sa inyo, na itong bangag na gobyernong ito ay hinaharas nila ang mga katulad ko, katulad nyo, katulad ni Inday Sara, kasi we are critical sa kanila. See? Kaya, huwag nyo nang antayin, gugurgurin kayo. Kayo ang gumurgur sa kanila, dyan sa pwestong ninakaw ni Bangag. Dyan sa pwestong mga bayaran, simula sa DILG, PNP, AFP, lahat. Kayo ang gumurgur. Bayan ang humusga. Mas powerful ang boses nyo. Pero kung ayaw nyo talaga, anong magagawa ng alindog ko? E di magdusa kayo. Ganun lang yun. Gusto nyo magdusa, may ganun talaga eh. Ano kayo? Masokista. Gusto nyo yung nilalatigo-latigo kayo, tapos nag-enjoy kayo. If yan ang type nyo, diba? Nilalatigo kayo, hinampas-ampas kayo, nag-enjoy kayo, nasasarapan kayo sa kapangangawat nila, edi go! Choice naman ang buhay eh. Sabi ni Inday, ito ay malinaw, lalo na ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko, dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Duterte mula noong 2016 ay security ko na mula pa noong 2007. Okay? Kasi sabi ko nga, hindi naman lahat ng mga polis ay mga puti ang itlog at mga kawatan katulad ng pamunuan ng PNP ngayon. Trust and confidence. May tiwala pa rin si Inday sa mga polis. May mga mabubuti pa ng mga polis. Andiyan mga kamag-anak, kaibigan natin. Sabi ni Inday, it was obviously targeted list and targeted maneuver. Nothing else. Araw-araw kong sinasabi sa inyo yan. Tatargetin ka kapag kritiko ka ng bangag na ito. Pero sabi ko nga, hanggat sa huling patak ng dugo ko, Lisa Tanas, di ka may chocolate yung ating kuko. O yan na lang, okay. Hanggang sa huling patak, baliktad. Baka sasabihin headline, kuko ni Marlica, may tsokolate. O, diba? Alam nyo naman yan, pag Marlica, gagawa na ng isyo. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, mga palangga, hindi natin kailangang tigilan itong mga hangal, itong mga pulburonik, na katulad ni Bangag at na Lisa Tanas, na walang ginawa kundi magbartek. Okay, mga Ilocano dyan. Magsenglot, magsinghot, at mangamkam ng pera ng bayan. Diba? Mag-orgy at kung ano-ano pa. Wisit. Sabi ni Inday, masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay wag muna akong banggitin. Sabi niya kay Marbil sa mga pagpapa-interview mo. Unahin natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga may nakamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag na pang-araw-araw, pagtutok sa kahirapan at buto, at marami ang problema sa lipunan. Para sa bayan, Sara Duterte. Sabi ni Inday, PS, asahan mo ang sulat at pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin, na hanggang ngayon, talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. At laging tandaan, para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsabi ng totoo. EDSA na, sabi ni Miss God Shosha. Ano pa nga gagawin ninyo? Diba? Singot mo na akong pulboron. Dali lang. Siguro sabi ni Kote. Ito yung pulboron. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!